Dumating na mga kababayan sa Indonesia yung ating Pangulong Bongbong Marcos for the ASEAN Summit. Tiningnan ko yung lista ng mga kasama niya, mga kababayan. Wala si the little girl. So tama mga kababayan yung mga discussions natin. Siyempre si Martin Romualdez laging kasama po. Si the little girl, hinahanap ko, binasa ko yung lista kung sino yung mga kasama. Wala akong nabasang the little girl. Di ba? Yan kasi, ba't naman niya isasama yung member ng The Platters? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ito pa mga kababayan yung picture ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si First Lady, si Sandro kasama din, si Martin Romualdez, si Gibo, and other secretaries, mga kababayan, cabinet member. Siyempre yung economic team. Dati laging kasama si GMA. Ngayon wala po dito sa picture. Ayan pa mga kababayan, yung release ng Presidential Communications Office. Basahin natin yung kwento. Pati pala si Sandro kasama. Siyempre naman na Mr. Maravillas. Tinitraining na si Sandro. Tulad ni President Bongbong Marcos nung kabataan niya. Laging kasama po sa mga foreign travel ng kanyang tatay. Pati ni Mrs. Marcos, Imelda Marcos. Sinasama po, tinitraining siyempre. Di ba? Sabi rito sa balita ng Manila Standard, President Ferdinand Marcos arrived here on Monday kahapon, kagabi, as he readies to meet other world leaders before the opening of the 43rd ASEAN Summit today. Ngayon po yung simula. Kasama sa i-discuss dito yung problema natin sa West Philippine Sea. Kasi concern din yon mga kababayan ng ASEAN countries with the expansion na padagos na patuloy na ginagawa mga kababayan ng China. Yung mapa po, sinakop na yung inubos na, kanila na lahat. Mr. Marcos stressed he would discuss security, economy, agriculture, and migrant welfare issues, as well as pursue a statement on the country's ongoing incursions with China in the regional meeting of the Association of Southeast Asian Nations. So ito yung tama, mga kababayan, na mga steps. Yung mga steps natin ay for our defense. The President was joined by First Lady Lisa Araneta Marcos, yung anak niya na si Ilocos Norte First District Congressman Sandro Marcos, yung kanyang pinsan, siyempre, na si Speaker and Leyte First District Congressman Martin Romualdez, and the government's economic managers and cabinet secretaries on board PR-001, which landed in Indonesia at 6 p.m. Or 7 p.m. sa Manila. Ayan po yung mga kasama niya. May narinig kayong dating Pangulong GMA. Wala na. Dati laging kasama yan, mga kababayan, sa mga previous foreign trips. Kasi nga, dating Pangulo at saka economist po. Mataas yung respeto ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay GMA until nangyari yung tambaloslos issue. Di ba, mga kababayan? So, tama yung ating mga basa. Talagang may nangyari po.
pinagtakpan na lang siyempre ng ating Pangulong Bongbong. Ganon ang isang mabuting leader. Pero hindi nangangahulugan na magtitiwala pa sa kanila. Alam naman ng Pangulo kung sino yung mga totoo niyang kasama at yung mga naglalaro lang. Kasi siyempre, very popular yung ating Pangulo. Yung mga dumidikit lang po, nakikipagsayaw lang mga kababayan. Pero laging may hawak na punyal. Alam na, with the experience ng Marcos family noong panahon ng kanyang tatay, di ba? Kaya nga po si Amy Marcos, kinakaibigan lang niya yung mga Sabi nga, mga kababayan, keep your friends, close, but your enemies, even closer. Ayun ang... yun ang ina-apply ni Amy Marcos, mga kababayan. So sabi ng ating Pangulo sa kanyang departure speech, once again I will use this opportunity to advance Philippine priorities in ASEAN and work with our ASEAN member states not only in addressing the complex challenges facing the region but also in pursuing opportunities for ASEAN as an epicenter of growth. Sabi ng ating Pangulo, my participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including the South China Sea, na pinabayaan ng previous administrations kasi na-infiltrate po mga impluensyado ng mga Chinese. Pro-China, you see, including the South China Sea, strengthening good security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Dagdag ng ating Pangulong Bongbong. So sabi rito sa balita, the second ASEAN Summit of this year provides a strategic opportunity para sa regional bloc to deepen its partnerships with nations tulad po ng Australia, yung Canada, India, China, Japan, Korea. Bakit niya Mr. Maravillas kasama yung China? Tayo naman po, hindi naman tayo nakikipag-away. Kahit tayo po ay pinagsasamantalahan ng China, hindi man po tayo nakikipag-away. Dinidefend lang natin ang ating rights to our territories. Hindi man po tayo palaaway. Ganon, akala ninyo ako, palaaway ako. Ikaw niya, Mr. Maravillas, kasi pag ikaw ng komentaryo, hindi man tayo palaaway, but we have to defend our rights. Kaya po, defense, cooperation. Yung sa American relationship natin sa Amerika, mutual defense. Mutual defense treaty, hindi man po offense. Defense. Kita ninyo, napakalinaw. Yung China, nagmamalabis, we have to defend. Ganon talaga yon. And the United Nations, sabi po ng ating Pangulo, noting they will foster cooperation with these countries in trade and in investment, climate action, food security, clean energy, and maritime cooperation. Kaya kala ninyo, inaaway ko yung mga Chinese. Hindi natin inaaway. Hindi po tayo nanggagatong. Tayo gusto natin yung tama lang. Mabuhay kayo na mga Chinese, kasi hindi man natin maiwasan ang mga Chinese neighbor natin. Pero kalma lang kayo. Ang inyo, ang amin. Huwag din yung pangingialaman yung hindi na inyo pa. Di ba? Dapat sabi nga natin paulit-ulit, live and let live. Pero kung lalamunin ninyo kami rito, hindi kami papayag na lamunin ninyo. Di ba?
So sabi rito sa balita, the President also said he would participate in the ASEAN Plus 3 and East Asia summits to discuss developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, and the conflict in Ukraine, as well as on major power rivalries. So sabi niya, I will also take the opportunity to meet with bilateral partners o at the sidelines of the ASEAN Summit to advance cooperation that will benefit our national priorities. Ganon po ang agenda ng ating Pangulo. Sabi niya, my administration will continue to ensure that our constructive engagement with ASEAN, our dialogue partners and stakeholders serve our national interest. National interest. Hindi yung Chinese interest or American interest, kundi national interest. Kung bagas tayo nakikipag-barkada sa Amerika, it is for our national interest. Di ba? Ganun po, pinagwawatak-watak tayo ng mga propagandist po ng pro-China movements. Siguro may kita sila doon kasi. Huwag kayong nakikinig doon, mga kababayan, kasi talagang sa bagay sa mundo po, kahit anong panahon, kahit nung ancient times, mga kababayan, biblical times, talagang nandyan yung mga traidor. Wala niyang bida kasi. Pag walang traidor, hindi maganda yung buhay. What? Di ba? Yun ang nagbibigay kulay. Yung, di ba, villains. Kung sa pelikula, so ganon, mga kababayan, good and evil kasi. So, pili kayo kung saan kayo kakampi. So, national interest po and the well-being of the Filipino people, sabi ng ating Pangulo. Marcos is expected to attend 13 leader-level engagement, 12 of which are summit sessions with other leaders, the Department of Foreign Affairs said. Meanwhile, sabi rito sa balita, as a sign of maritime cooperation, the Philippines and the United States are currently conducting a bilateral sail in the Philippine waters located west of Palawan. So may nangyayari ngayon na papatrolya, maritime sail. Yung ating American friend at saka yung ating Philippine Navy and Coast Guard. The activity is done under the Mutual Defense Board, Security Engagement Board framework that aims to develop operational interoperability between the navies of the two countries. So yun po mga kababayan, using the Philippine Navy's guided missile frigate BRP Jose Rizal and the US Navy Arleigh Burke class guided missile destroyer USS Ralph Johnson, the Armed Forces Western Command's Naval Task Force 41 and the US 7th Fleet will carry out a division tactics rehearsal enhancing interoperability between the two navies. O ngayon, yung Armed Forces of the Philippines said it will continue to participate in bilateral and multilateral activities that will contribute to the development of its capacity to protect the country's national sovereignty and national territory. Yung yung 7th Fleet mga kababayan ng Amerika ng US Navy, yung naka-base po ito naka-base po ito hindi dati, naka-base talaga po siya sa Japan, Yokosuka, Japan. It is part of the United States Pacific Fleet, mga kababayan. At present, it is the largest of the forward deployed US fleets with 50 to 70 ships, 150 aircraft, and 27,000 sailors in Marines. Ayan po yung Pacific Fleet ng Amerika. Yun ang
tawag dito, pinakang malaki na US Navy fleet. So, parte niyan, mga kababayan, nandito sa South China Sea. Ayan po. Yan, ganyan karami siya. Ang US Navy 7 Fleet, mga kababayan. Napakalaking barko siya. US carrier po. Aircraft, US aircraft carrier. Para may idea po kayo kung ano ang itsura niya. Ayan ang US 7 Fleet, mga kababayan. Pag lumipad yung mga aircraft carrier niya, ganyan ang aircraft carrier. Yung mga aircraft, mga fighter jets, mga warplanes niya, ganyan ang itsura niya, mga kababayan. Kahindik-hindik, pag halimbawa, mga kababayan, mag-attempt yung China na banggain po tayo, yun ang mangyayari. Magsisipagliparan yan. Kaya, relax lang kayo mga Chinese. Huwag masyadong mayabang. At syempre, huwag ganid. Di ba? Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.